Magandang araw mga kasingkro. So nandito na lang po ako ngayon para mag-change oil ng ating motor, si Raider 150. So nakikita nyo po, ayan po ang ating Raider 150. Tuturuan ko po kayo kung paano ang tamang pag-change oil ng ating motor. So nakikita nyo po, meron na po akong oil at bagong oil filter. Tsaka ang ating pangsahod ng ating maruming oil. At ang ating 14mm na wrench para buksan ang ating drain plug. So wag po yung open ang gagamitin niyo dahil baka bilog po ang ating drain plug. Ayan, so paano po siya buksan? So pag nagbukas po kayo ng drain plug, so clockwise po siya. Clockwise lang po siya. So dahan-dahan nyo lang ang pag-ikot sa kanya para hindi siya mabilog. Ayan. Ayan, sige, ikutin lang po natin siya. Dahan-dahan lang po para hindi tumagas agad ang ating oil. Ayan. Ikutin lang natin. I-ready po ang ating pangsahod para masahod po natin ang ating maruming oil. Ayan. So hayaan lang po siyang tumagas dyan. Hayaan lang po siya kahit lang mga ilang minuto para maubos ang maruming oil sa loob ng ating makina. Ayan. So punasan po natin ang ating drain plug para hindi po siya marumihan. Ayusin po natin ang pagpunas. Pagkatapos nating punasan nating drain plug, so lumipat naman po tayo sa kabila para mabuksan natin ang ating oil filter. So nakikita nyo po, ang ating oil filter ay may 3 tornilyo. Bago po natin buksan ang ating oil filter, so buksan po muna natin ang ating engine oil cap. So dito po natin siya makikita sa gilid ng ating crank. So ikutin lang po siya counterclockwise para mabuksan ang ating engine oil cap. Ayan. So, atin rin pong punasan ang ating engine oil cap para mawala ang dumi na nakadikit sa kanya at ang oil na dumikit din. O, pagkatapos natin punasan, so kumuha po tayo ng pangbomba. So dahil wala po kaming compressor, so gumagamit lang po ako ng bomba. Bombahin po natin ang ating engine para mabuga lahat ng oil na nasa loob ng ating makina. Yan, so bombahin lang po natin makailang beses para maubos ang oil. Ayan. So susunod, so atin ang bubuksan ng ating oil filter. So gagamit po tayo ng 8mm wrench. Ayan. So mas mabuti po kung ganito ang yung gagamitin or yung T para hindi po mabilog ang ating tornilyo. So dahan-dahan lang po ang pag-ikot. So para mabuksan po ang ating oil filter na tornilyo ay counterclockwise po ang pag-ikot. So isa-isa lang po ang pagtanggal at paunti-unti lang, hindi po siya dapat na tanggalin ng diretso para naka-level lang ang kanyang mga tornilyo dahil madali po itong maputol. So para maiwasan po natin na maputol ang tornilyo, so unti-unti lang po natin siyang tanggalin ng paunti-unti. Ayan. So nakikita nyo po may tumagas po na oil dahil meron po ring oil sa loob ng ating oil filter. Ayan. So pag natanggal na po ang tornilyo, syempre dapat nating punasan. So ang isa naman. Ayan. So dahan-dahan lang para hindi siya masira. Ayan. So mahaba po ang tornilyo sa ating oil filter.
Yan, ang panghuling tornilyo. Okay, tanggalin natin. O dahan-dahan. So, hawakan nyo na lang po yung cap ng ating oil filter para hindi po siya malaglag. So, ito po yung itsura ng loob ng ating oil filter. Ayan. So, atin rin po siyang punasan dahil merong mga oil na dumikit sa ating oil filter cap. Ayan. Atin siyang punasan. Pupunasan lang po natin siya hanggang sa malinis na ang ating oil filter cap. Ayan, dahil maraming dumikit na oil dyan. So, nakikita nyo po dyan. So, yan na po ang ating oil filter. Yang bilog na yan na nasa loob. Yan po ang ating oil filter. So, kailangan natin yang tanggalin. So, tanggalin natin gamit ng dalawang daliri. Ayan. Para matanggal siya. So, ayan. Ito po ang itsura sa loob ng ating oil filter. So, nakikita nyo. Madumi na po siya. So, sobrang itim na ng ating oil filter. So, kailangan na po siyang palitan. Yan. Yan po ang itsura sa loob pag wala ang ating oil filter. Yan. So, hindi na po magagamit yung oil filter na yan. Kaya kailangan natin siyang palitan. So, kailangan rin natin pong punasan ang loob ng ating oil filter. So, kuha po tayo ng malinis na pampunas, yung walang alikabok, para atin yang mapunasan. Ay, kuha lang po ako ng basahan. Ayan. So, atin na po siyang punasan para mawala na ang lahat ng oil sa loob niyan. Yan. Pag wala na po siyang oil at malinis na po siya, pwede na nating palitan ang ating oil filter. Siguraduhin lang po nating malinis siya. Yan, punasan ko lang po siya ng maigi para walang matirang oil. Check ko lang po muna ang loob kung nandoon pa rin po ba ang o-ring niya sa loob. Ayan. Kung sigurado na po na malinis na po ang kanyang looban, so pwede nyo na pong kunin ang inyong bagong oil filter at ipasok sa loob. So, kunin po natin. Ito po ang ating panibagong oil filter. So, nakikita nyo po. So, malinis po siya. So, ipasok lang po natin siya sa loob. Ayan. At kunin natin ang ating oil filter cap. So, isauli na po natin siya sa kanyang dating lagayan. Ayan. At dahan-dahang ikabit ang mga tornilyo sa kanilang lagayan. Ayan. Dito sa itaas. Ayan. Ikabit po natin ang itong maliit na tornilyo. Ayan. So, dahan-dahan lang po. At saka yung dalawang mahabang tornilyo. So, wag mo po siyang higpitan diretso dahil hindi po magkaka-level ang pagka-lock ng ating oil filter cap. So, wag niyo po muna siyang higpitan. So, ikabit lang po natin ang tatlo para magka-level ang paghigpit natin sa kanila at masigurado nating nakaayos ang ating oil filter cap. Ayan. So, kunin natin ulit yung ating 8mm wrench. Ayan. So, higpitan po natin siya paunti-unti. Huwag pong higpitan ng diretso. So, dahan-dahan lang po dahil sinabi ko na kanina. So, baka mabilog ang ating tornilyo o baka naman ay maputol. Kaya, dahan-dahan lang po ang paghigpit sa kanila. Ayan. So, siguraduhin
hindi gaanong mahigpit, yung tamang higpit lang para hindi siya maputol. Ayan. Pakiramdaman nyo lang po kung mahigpit na po siya. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan, pakiramdaman nyo lang po kung tama na ba ang kanyang higpit. Ayan. O dito sa huling tornilyo. Ayan. Ayan. So siguraduhin tama lang ang pagkakahigpit. Ayan. So punasan po natin para mawala yung oil na tumagas dito sa ating oil filter cap. Ayan. So balik po tayo dito sa kabila. So ibalik na po natin ang ating drain plug. So pagkatapos nating punasan, so ibalik na natin ating drain plug. Ayan. So ikutin lang po natin siya pabalik kung saan natin siya tinanggal. Ayan. So counterclockwise naman ang pagbalik sa kanya. Dahil pag tanggal natin kanina ay clockwise. So ang pagbalik, so syempre opposite niya. So counterclockwise. Ayan. So siguraduhin nyo pong nakakabit ang washer sa kanya para maiwasan ang ating ang tagas ng oil. Ayan, higpitan natin. Ayan. Tamang higpit lang. Huwag masyadong mahigpit. Ba't baka naman mabilog ang ating drain plug. Ayan. So, tamang higpit na. So, punasan po natin. So, nandito na po ang ating oil. So, ito po ang ginagamit ko. Shell Advance. Ayan. So, bakit Shell Advance po ang ginagamit ko? Dahil maganda po ang kanyang performance sa ating motor. Kaya, Shell Advance ang ginagamit ko po. Ayan. So, kunin po natin ang ating imbudo. So, DIY lang po ang aking imbudo. So, pagpasensyaan nyo na po. So, kung mayroon kayong mas magandang imbudo, so, pwede yun ang yung gagamitin nyo. Bubuksan na natin ang ating oil. Ayan. Kuha lang tayo ng matulis. Butasin lang po natin. Ayan. O, tanggalin ang takip. Ayan. Tapos, ibuhos sa ating imbudo. Ayan. So, ayusin ang ating imbudo. Tapos, dahan-dahan na ibuhos ang ating oil. Ayan. Dahan-dahan lang po para maiwasan ang pagtagas or pag-overflow ng ating oil. Ayan. So, dahan-dahanin lang po natin hanggang sa maubos ang ating oil. Ayan. So, nakikita nyo po kung wala na po siyang laman. Ayan. At atin ang tanggalin ang ating imbudo. At kunin ang ating engine oil cap. At ibalik na natin siya sa kanyang lagayan. Ayan, isauli na po natin siya. Pagkatapos takpan ay atin po siyang punasan. Ayan. So yun lang po, tapos na ang ating pag-change oil ng ating motor. So sana may natutunan po kayo sa ating video ngayon. At kung may gusto pa po kayong malaman, so i-comment down nyo lang po para magawan po natin yan ng video. So yun lang po. Salamat.